Itong si dating House Speaker Martin Romualdez, hindi lang sangkot sa korupsyon sa flood control, pati na rin umano sa illegal gambling. Ayon yan kay Vice President Sara Duterte. Ito namang si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, nababahala sa umunoy korupsyon sa flood control projects dito sa ating bansa. Yan at iba pang mga balita tinutukan ni Bombo JC Galvez. Isinuwalat ni Vice President Sara Duterte na hindi lang umulusangkot sa korupsyon sa flood control projects si dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, kundi pati rin sa illegal gambling. Ayon kay VP Sara, simula nang maupo sila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang Pangulo at Pangalawang Pangulo ng bansa, naririnig na nila ang umani pagdi-deliver ng pera na nakalagay sa maleta. Ngunit anya, ngayon lamang ito nasiwalat dahil mayroong isang witness ang lumantad sa ikinakasamang pagdinig ukol sa korupsyon sa mga proyekto ng gobyerno. Dagdag pa ni VP Sara, hindi na rin umano kakaiba para kay Romualdez ang ganitong mga kalakaran dahil nasangkot na rin ang kongresista sa Okada case. Hindi lang sa flood control, ma'am, pati sa sa illegal gambling. Tumatanggap sila. So, si Martin Romualdez. So, hindi lang siya sa flood control. Baka kasi yung tao na nagtrabaho ng basura, flood control yung pera na tinatransport nila. Pero marami pang iba pang mga sources ng corruption na dinideliver. Well, matagal naman namin na alam yan dahil matagal naman na yan pinag-uusapan. Simula pa lang noong pagpasok namin as President and Vice President, naririnig na namin yung delivery ng mga pera na nakalagay sa mga suitcases. Pero ngayon lang siya lumabas in public dahil merong witness na nagsabi na siya mismo ang nagdadala nung mga suitcases na yon. Hindi na rin daw nasurpresa pa si VP Sara na sangkot ang kongresista sa korupsyon. Hindi na ako nagulat, ma'am, kasi nababalita naman na yan noon. Hindi lang natin napag-usapan in public kasi walang at noon, panahon na yon, walang magsasabi na nakita ko, ginawa ko first hand kung ano yung nangyari. Di tulad ngayon na meron talagang isang tao na nagsabi na kung ano yung sistema, ano yung ginawa nila at paano nila ginagawa yun. Samantala, sa plenaryo ng Senado, matapang na binanatan din ni Senator Chis Escudero si Congressman Martin Romualdez. Tila iginit ni Escudero na hindi siya kailanman kakampi ni Romualdez at nanindigang lalabanan niya ang anyay script at sarsuela na pinapalaganap ng kongresista upang lituhin at pag-awayin ng sambayanan. Git ng dating Pangulo ng Senado kung nais daw lumitaw ang tunay na katotohanan, mapanagot ang tunay na salarin at makulong ang tunay na may kasalanan ay wag daw kampihan si Romualdez. Binatikos ng senador ang umunay taktika ng kongresista na pag-awayin ng mga opisyal ng pamahalaan at ang mamamayan upang makaiwas sa paniningil ng pananagutan. Ayon sa senador, malinaw na bahagi ito ng plano ni Romualdez para linlangin ang publiko at ilahis ang investigasyon. Ayon pa kay Escudero, dapat pasagutin at imbestigahan ang lahat ng kinaladkad na mga pangalan at mga nabanggit na kongresman, senador at iba pang opisyal at dapat kasama rin anya dito si Romualdez. Dagdag pa ni Escudero, dapat igalang at paniwalaan ang mga testigong nagsisiwalat ng katotohanan, kabilang si Sergeant Guteza na anya'y walang personal na interes kundi ang magsiwalat ng tama. Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, hinimok ni Escudero ang publiko at kapwa mambabatas na huwag magpadala sa umani drama ni Romualdez. Ako, Ginoong Pangulo, hindi ako kakampi ni Martin Romualdez. Kaya lalabanan ko siya at lahat ng panglilinlang niya. Una, papatunayan kong hindi totoo ang mga panggigipit at paninira ng mga testigo niya laban sa akin at mga senador. Pangalawa, tututulan ko ang paglilihis at diversyon na ginagawa niya palayo sa kanya at sa Kamara. Pangatlo, hindi ko papayagang sirain ang mga senador pag-away-awayin tayo at sirain ang institusyon ng Senado. Pangapat,
Pinaniniwalaan ko at saludo ako kay Sergeant Gutesa at iba pang katulad niya sa paglabas ng katotohanan. Panglima, hindi ako matatakot banggitin ng paulit-ulit ang kanyang pangalan, Martin Romualdez. At ipaglalaban kong ipatawag at imbestigahan si Martin Romualdez at lahat ng kanyang mga kasangkot at kasama. Ginoong Pangulo, mga minamahal kong kababayan, kung nais niyong lumitaw ang katotohanan, kung nais niyong panagutin ang tunay na salarin, kung nais po niyong makulong ang tunay na may kasalanan, huwag ninyong kampihan si Martin Romualdez. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.